ako kanlungan ng iyong pagmamahal. Sa init at lamig ay di kaiiwan. Parang kinakabahan ako. Boom! Pa! Siya nga! Siya yung babaeng nakasagutan nyo kanina. The best plan is pumunta tayo dun sa condo, magbakasakali tayo na makita yung anak ko. Sino ka? Kita mo po. Mga bata pa lang kami, ganyan na talaga yan. Kung ano-anong nararamdaman. Para ba siyang may sixth sense? Pakisabi sa Geraldine na yan, kahit pagtaguan niya ako, hindi niya ako matatakasan. Iparating mo yan sa kanya. Di ba ho may kasabihan mo na bawal makita ng groom yung gown ng bride? Sige, may cafe naman sa labas. Doon na lang muna ako. Mali tayo ng tinatarget eh. Hindi dapat si Geraldine Cheska o Kristen ang pinapatay natin. Walang mangyayaring kasal kung walang groom. Alam ko kung paano ka mag-isip. Alam ko rin, hahantong tayo sa ganito kaya pinaghandaan ko na lang. Ito, prepared. Ito, literal na pasabog. Sana hindi mapahamak si tatay. On the contrary, I have a feeling na tatay mo sa lugar. Mukhang patay na ang tatay Alan niyo. Alam niyo, karma niyo yan eh. Dahil nagnanakaw kayo ng katawan. Kaya ito na eh. Kinukuhaan kayo ng body. Paano kaya kung nakawin ko yung katawan ng tatay? Wag! Hayop ka talaga, Cheska! Ew! Aba, bakit? Natatakot ka? Akala mo naman, gusto ko ng katawan ng matanda? Diyos ko, pwede ba tama na tumigil ka na? Hindi mo ako pwedeng utusan! Sino ka ba, ha? Hindi ako aalis dito. Ako ang sasalubin sa tatay. Or baka may sumalubong na sa kanya. OMG! Baka si Black Lady na yung may gawa ng pasabog. Hindi! Lumayas ka ng Cheska, paano ba? Ako na! Cheska, paano ba? Tama na! Tumigil ka na! Sige lang. Magtago kayo sa likod ng protection niyo, mga tuwa! We're not done yet. Because I will be your living nightmare! Kristen, okay ka lang? Oh, Kristen. Kristen, hanggang kailan ba tayo gugulin ng babaeng yun? Hanggat hindi natatahimik yung kaluluwa niya. Hanggat nasa loob ka ng katawan niya, gagawin ni Cheska lahat para makuha yung gusto niya. Hindi na ako alis sa katawan na to. Si Raymond dumating. Hayop talaga yan. Saktan ka ba, ha? Huwag ka mag-alala. Okay lang ako. Halika na, umalis na tayo dito! Hayop talaga yan. Raymond na yan. Sigurado ka bang okay ka lang, ha? Lady! Magpakita ka na sa akin! I need you! Stop ka! Lady, what happened to you? What happened to me? What happened to me kami dyan? This happened to me because of you! Palpak ka kasi! No! I'll prove my worth! Lahat ng utos mo gagawin ko, I promise, Black Lady! Basta ibalik mo lang ako sa katawan ko, tulungan mo ako makabalik doon! You were not thinking! Hindi mo ba nakita yung nangyari
tayong laban. No, please don't say that! Please! Ewan ko, bahala ka sa kaluluwa mo. Magpapahinga muna ako. No! Black Lady! Alan, sigurado ka bang okay ka lang? Baka naman kailangan pa natin pumunta ng ospital. Pumunta na tayo. Yes, Geraldine. I'm okay. Promise. Ano naman kasi nangyari? Bakit pa nandun si Raymond? Bakit alam nila nandito tayo? Mukhang tinitiktikan niya pa rin tayo. Diyos naman, Alan. Bakit pa ayaw na tayong tigilan? Geraldine, kumalma ka. Huwag mo na munang isipin yan. Wala na ito. Alam mo, sa tingin ko nga, pagkatapos itong nangyari, hindi na niya tayo kayang guluhin pa ulit. At isa pa, nalaman niya ngayong araw na to na nakahanda tayo para sa kanya. Hindi na babalik yun. Hindi na. Nakakapagod na kasi. Napapagod na akong mag-alala, matakot, mangamba. Hindi ko lang, baka naman anytime, mapahamak tayo eh. Ayoko ng ganitong pakiramdam. Kaya nga ginagawa ko lahat ng aking makakaya para protektahan kayo. Pangako ko sa iyo yan, Geraldine. Sir, pwede po ba namin kayo makausap? Sige po. Geraldine, kausapin ko muna mga polis. Sige, puntahan ko lang yung mga bata, ha? Sige po. Walang na stay. Susan. Huwag po kayo mag-alala. Umalis na po yung mga multo. So kanina pa may multo dito? Mabuti ho siguro kung kalimutan niyo na lang ho yung mga nangyari. Rizal! Nanay, si tatay ho. Okay naman siya. Nagkaroon lang siya ng konting sugat pero ayos naman ang tatay ninyo. Alam mo, mabuti pa siguro. Sukatin ko na yung damit ko para makaalis na tayo. Ha? Sige lang. Bakit ho, titig na titig ko kayo dyan sa magazine? May kilala niyo ba yan? Oo. Si Raymond De Villa ang may gawa nito sa amin. Noong una, tinutukan niya ako ng barel. Pagkatapos, nung nagkainitan na, bigla niyang pinasabog yung dala niyang granada. Bakit ho ba galit na galit sa inyo si Raymond De Villa? Dahil ho ba ito sa pagsasama ninyo ng dating niyang asawa? No comment. Sir, isang katanungan na lang. Ano naman ang Charlie, kalagayan ng pagsasama ninyo? Ano ang May reaction? nakita ho kami. Kailangan niyo po pumunta dito. kailangan halugugin niyo ang buong paligid. Baka hindi pa nakakalis si Raymond De Villa. Bakit po ganyan yung... Sure niyo, may problema ho ba? Wala. Walang problema. Susukatin ko na yung damit, ha, para makaalis na tayo. Miss, okay lang ba kung iuwi ko na lang itong magazine na to? Sure, ma'am. Salamat. Hello, Alan? O sige, mag-iingat ka, ha? Tumawag yung tatay ninyo. Maunan daw tayong umuwi. Susukatin ko lang yung gown ko para makauwi na tayo kagad, ha?
Verified ba to? Triple check, ma'am. Tess. Ma'am. Pasok na. Yes, ate. Huwag mo kong maate-ate. Kapal ng mukha mo para lokohin ako! Alam mo kung anong batas! Sa lahat ng ayoko, niloloko ko at pinagmumukha akong gago! Kaya ko pinagkatiwala sa iyong katardal kamag-anak kita! Tapos ganito gagawin mo sa akin! I'm sorry, ate. Please give me another chance. No! There is no second chance! Get out of here! And don't you think, ha, that you will get away with this just like that? I will see you in court, ha, para wala ka ng malokong ibang tao! Layas! Close the door. Hoy, Tess. Kaya ikaw, isa lang masasabi ko. Mag-isip-isip ka bago ka gumawa ng kantarantaduhan dito. Ayaw na ayaw ni Madam Friend nang niloloko siya. Naku, Gladys. Nakakatakot magalit si Madam Maricar. Nakakatakot. Nakakatakot siyang maging kaaway. Nako, kaya yung Geraldine na yan, humanda siya. At mag-isip-isip din siya dahil lang hindi niya alam. Nako, Great Wall of China ang binabangga niya. Oo. Ito nga yung kotseng ginamit ni Raymond kanina. Nag-check niyo na ba ang paligid? Yes, sir. Di na namin siya makita. Saka nawala na rin po yung trace ng dugo. Nakatakas na naman si Raulong yun. Huwag ko kayong mag-alala, Mr. Magpantay. Hindi madali makakalayo yun. Sa dami ba naman ang dugo dyan sa kotse? Siguradong malala ang tama niya. Hindi madali makaka-recover yun. Asahan ko po yan. Gawin na lang po natin lahat ng kaya natin gawin para mahanap na yung Raymond na yan. Total, mukha namang mas madali na ngayon dahil hindi na siya nakakagalaw. Sige, gagawin namin ang lahat ng aming magagawa. Salamat po. Dediretso ka na sa presinto? Oo, sige, update mo na lang ako, ha? Mag-iingat ka. At saka wag na wag kang hihiwalay sa mga pulis. O sige, bye-bye. Mamaya pa daw uuwi ang tatay niyo. Kasi kasama pa niya yung mga pulis, eh. Okay na. Madam, phone call po. Nasa line 2 po si Danton. Hello, ma'am. Kakarating na ho ni Geraldine dito sa kondo nila. May kasama pang dalawang dalaga. Wow, ito yung mga anak niya. Okay, hintayin mo kami. Papunta na kami dyan. Let's go. Bilisan mo, dali. Huwag kang papatay-patay. Baka naman. Saan yung ito? Doc Vincent, Diego, you have to see this. Niyanik ng isang pagsabog ang kahabaan ng kalye ng Doña Salviejo kaninang pasadong 2:00 ng hapon. Ang suspect, ang wanted na si Raymond De Villa. Hindi ba tatalikasan mo? Ng gulo ay isang kumprontasyon. Diyos ko, sana wala nangyari sa kanila. At ang fiancé Sama talaga na Raymond ngayon. si Alan Magpantay. Sobrang namin niya ng mama. pahayag si Mr. Magpantay. Sobrang dami niya nang ginawa sa friend ko. Tungkol sa pinagbulan ng family niya. incident. No comment. Hindi pa rin talaga tumitigil yung Raymond na sa panggugulo. Hindi pa rin niya tinitigilan si Crisan. Saan ka pupunta? Pupunta ako sa Crisan. Kakamustahin ko sila. Okay nga lang kaya siya. Kamusta na kaya siya?
For sure, afraid na naman yun. Bakit hindi mo puntahan? Alam mo anak, hindi ko alam kung bakit kayo nagkatampuhan. Kung bakit kayo nag-away. Hindi naman po kami nag-away. Actually, ako nga yung nang-away sa kanila. Ako yung nagpalayo sa kanila. Pero miss ko na talaga yung friend ko, Mama. Siya lang talaga yung one true friend ko eh. Sa dami na nangyayari sa buhay niya ngayon. Tapos wala na si Makoy. Wala pa si Diego. Kailangan niya ng kaibigan. Uy, ano pang ginagawa mo dito? Nakauwi na pala kayo. I saw that woman already. Sino ka? Mami, bakit kayo yung itsura niyo? Why do you look so nervous and worried? Why? What's wrong? Mami... Hello? Ma'am, good evening po. Nandito na naman po si Miss Maricar. Nandiyan na naman siya. Sabihin mo sa kanya hindi ako bababa. Hindi ako makikipag-usap sa kanya, kaya pwede ba sabihin mo sa kanya umalis na siya? Ma'am Geraldine, makipag-usap ka sa akin ng maayos. Huwag mo akong subukan. Dahil kung hindi, tatawag ako ng pulis at magkakagulo tayo dito. Pwede ba? Please, leave me alone! Not until you talk to me. Fine. Bababa ako. Di ba sinabi ko naman sa'yo na wala ang anak mo dito? Please, stop pestering me. Pestering? Excuse me. Geraldine, pumunta ako dito para makipag-usap sa'yo. Nang maayos. Nagpakumbaba ako, nagmakaawa para ibalik mo sa akin ang anak ko. Pero anong ginawa mo? You walked out on me. Ako ang binabastos mo dito. Pinagdadamutan mo ako. Ikaw pa ngayon ang may ganang mainis. Sino anak? Who are you talking about? Dahil nag-claim ka ng tao na hindi naman sa'yo. Kaya pwede ba? Kung gusto mong guluhin ang buhay ko, okay lang eh. Pero wag na wag mong guluguluhin ang buhay ng anak ko. Hindi mo siya anak. Anak ko siya. Anak ko siya. Kaya pwede ba umalis ka na? Kung hindi talaga siya ang anak ko, bakit hindi mo siya maipakita sa akin? Bakit hindi mo siya iharap sa akin? Dahil natatakot ka. Dahil alam mo ang totoo. Hindi. Dahil wala kang alam sa katotohanan. Alam ko ang totoo. Anak ko si Cheska. At akong totoo niyang ina. What? Ikaw ang totoong nanay? Are you serious? Ikaw yung totoong nanay? Ano? Di ka makapagsalita. Maricar, please. Itigil mo na to. Why should I stop? Kung ikaw ang nasa posisyon ko, na wala ng anak, at ngayon mo lang din siya makikita, titigil ka ba? Please listen to yourself, Geraldine.
Hanggat hindi mo pinapakita sa akin si Cheska, hindi ako titigil. Dahil may obligasyon at responsibilidad ako sa kanya at hindi ko siya susukuan. Look, Maricar, I need to tell you something. Pero uunahan na kita, ha? Hindi madaling paniwalaan ang sasabihin ko sa'yo, pero yon ang totoo. Ano sasabihin mo sa kanya? Aminin mo sa kanya na anak niya ako? Wala ang anak mo dito. Wala na si Cheska. Matagal nang patay si Cheska. Pinagloloko mo ba ako? Tess, akin yun. Ito si Cheska, tama, di ba? Buhay ang anak ko dahil may nakakakita sa kanya at alam kong dito siya nakatira. Kaya kung pwede lang, ibalik mo na lang sa akin yung anak ko. Yang Cheskang yan, matagal nang patay si Cheska. Pero yung Cheska na kasama ko ngayon, siya ang anak ko. Siya si Crisel, hindi siya si Cheska. Nasaan kaya si nanay? Krisan, di ba ito yung titingnan na nanay nung parang nagugulat siya? Parang shock siya nung nakita niya to. Krisan, pakiramdam ko kailan ito na nanay eh. May hindi sinasabi sa atin si nanay. What are you trying to say? Crisel, anak mo, si Cheska, nandun yung... Pwede ba? Buhay ang anak ko, sinungaling ka! Hindi ako nagsisinungaling, nagsasabi ako ng katotohanan. Yon ang totoo! Wala na si Cheska! Manahimik ka. Huwag mo akong pinaglololoko. Oo nga! Bakit mo ako pinatatabas sa akin na hindi mo nga ako mahal? Hinayaan mo gamitin ni Crisel yung katawan ko! Kaya pwede ba ibalik mo na ako sa kanya? Hindi ako nagbibiro. Nagsasabi ako sa iyo ng katotohanan. Wala na si Cheska. Patay na ang anak mo. Huwag ka maniniwala sa magnanakaw na babaeng yan. Kung ikaw talaga, mami, kung mararamdaman mo ako. Mararamdaman mo na nandito ako na buhay ako. Mararamdaman mo ako. I'm here. Maricar, okay ka lang ba? Alam mo, Geraldine, nakakaramdam ako ng mga espiritu. At mukhang ginugulo ako ng mga alaga mong masasamang kaluluwa gaya mo. Pwede ba? Itigil na natin to. Ibalik mo na lang sa akin yung anak ko. Huwag ka na nag-iimbento ng mga pati anak ko pinapatay mo pa. Wala akong iniimbento. Nagsasabi ako sa iyo ng katotohanan, wala na ang anak mo. Wala na yung kaluluwa ni Cheska sa katawan niya dahil yung kaluluwa ni Crisel na anak ko ang nasa katawan ni Cheska. Kaya anak ko si Cheska. I'm sorry, Maricar, pero yun ang katotohanan. Totoo ko yun. Totoo magnanakaw na katawan yung anak niya. Silang mag-ina. Masasama sila, unfair sila. Can you just please stop? Tigil na natin to. Itigil mo na yung kabaliwan mo. And what do you think you're doing to me, ha? Ano ko, batang maliit para utuin mo, ha? You think this is funny? You're making fun of me? Hindi kita niloloko. Nagsasabi ako sa'yo ng totoo. Tama na! Yung kabaliwan mo, itigil mo na. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Ngayon din! Hindi ako nag-iimbento. Wala akong ibabalik sa'yo dahil wala na si Cheska.
No. Hindi ko matatanggap, ha? Yung mga iniimbento mong mga kwento. Anong klaseng kadamutan to, ha? Ganyan ka ba kadesperada para angkinin mo yung anak ko? You know what? I thought you were a decent human being. You look the part. You look decent, reputable, pleasant. Hindi ko akalain kaya mong umabot sa ganito. Pati anak ko, papatayin mo pa. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Hindi ako pinalaki ng lolo ko para masinungaling. Katulad ng sinabi ko sa iyo kanina, inunahan na kita. Mahirap paniwalaan, pero yun ang totoo. Yes, you're right. Mahirap na paniwalaan to. Si Crisel, kaluluwa, nasa anak ko, si Cheska, patay. Alam mo, sa lahat ng ayoko manloloko. Lalo na ang mga taong binibigyan ko ng pagkakataon para magsabi ng totoo, pero pilit pa rin binibilog ang utak ko. Hindi mo ako kilala. Hindi mo rin ako gugustuhin ka. Wait. Islam, teka. Iihi muna ako, ha? Hindi ko na kaya eh. Sige na. Mabilis lang. Tayo na maraming masasamang espiritu dito. Ay, teka lang, Madam Friend. Kasi sumiar po si Tess. Anes? May mumu pa din ba? Sabi ko nga wala. Napaka-sinungaling ng Geraldine na yan kung ano-anong kailangan niyang iimbento na kwento para lang maangkin niya yung anak ko. Napaka-sinungaling. Ano ba ang akala niya sa akin? Bobo? Gaga? Mapapaniwala niya sa mga kasinungalingan niya? Doon na ako naluloka. Ano nga ba yung sinasabi niyo tungkol sa mga sanib-sanib na yun? Pwede ba? Huwag na natin pag-usapan. At naaalala ko pa lalo mga kasinungalingan ng babaeng yan. That Geraldine is not lying. He stole my body, kaya naging kaluluwa na lang ako eh. Kung totoong mami kita, maniniwala ka sa akin that I'm still here. I'm here. Nandito lang ako. Oh, ano naman nangyari sa'yo at bigla ka nanahimik? Inaalala lang ako. Sure ka ba? Nararamdaman mo. You can feel me. Ikaw talaga yung totoo kong mami. You know that I'm still here, that I'm still alive. Ano na ang gagawin ko? Ayoko makuha yun sa Cheska. Ayoko makuha yung anak natin. Walang makakakuha sa anak natin. Anong ginagawa mo dito? Makakamusta lang sana. Simulation of birth? Yun na pwede nila ikaso kay Geraldine for tampering of civil registry record. Tayo na lang dalawa dito kaya magagawa ko mga gusto ko. Pumatay ka na!